Noong June 27, 1996, sa isang marangyang restaurant sa Philadelphia na tinatawag na Panorama, naghapunan ang kilalang abogado mula Delaware na si Thomas Capano, na hiwalay na sa kanyang asawa, kasama ang kanyang kabit na si Anne Marie Faje, ang appointment secretary ng gobernador ng Delaware. Sa kabila ng romantikong kapaligiran, mabigat ang loob ni Anne Marie. Ipinahayag niya kay Capano ang kanyang hangaring tapusin na ang kanilang relasyon na labis nitong ikinagalit. Matapos ang hapunan, dinala ni Capano si Anne Marie sa kanyang inuupahang bahay sa Wilmington, Delaware, at pinilit itong pumasok upang ipagpatuloy ang pag-uusap. Hindi niya matanggap na matatapos na ang kanilang relasyon. 2 gabi ang lumipas, hindi dumating si Anne Marie sa isang dinner party na inorganisa ng kanyang kapatid na si Kathleen. Dahil sa matinding pag-aalala, nakipagkita si Kathleen sa Delaware State Police sa apartment ni Anne Marie at ipinaalam na simula pa noong Thursday, wala nang balita o komunikasyon mula sa kanya. Sa loob ng apartment, nakita ni Kathleen ang mga grocery, kabilang ang mga pagkaing madaling masira na hindi pa naitabi at nakapatong lang sa kitchen counter. Dahil sa pag-aalala, tinawagan niya si Michael Scanlon, isang matagumpay na banker at matalik na kaibigan ni Anne Marie, upang tanungin kung nakita niya ito. Si Michael sana ang susundo kay Anne Marie para sa dinner party, ngunit hindi siya sinagot ni Anne Marie. Isang bagay na hindi karaniwan, lalo't kilala ito bilang maayos at laging may malinaw na sistema. Nabigla ang pamilya ni Anne Marie nang makita ang apartment na magulo. Nagkalat ang mga sapatos sa sahig ng kwarto, naroon pa ang kanyang handbag, at isang mamahaling suit na regalo ay hindi pa nabubuksan mula sa kahon. Nang magsagawa ng masusing pagsisiyasat ang isang detective, natagpuan ang wallet at ID ni Anne Marie, ngunit nawawala ang kanyang mga susi. Tinawag si Detective Robert Donovan ng Wilmington Police at batay sa mga impormasyong ibinigay sa kanya, naniniwala siya na hindi basta umalis si Anne Marie nang hindi nagpapaalam. Ayon pa sa kanya, hindi ugali ng isang babaeng tulad ni Anne Marie ang lumabas ng walang dala tulad ng wallet at ID. Habang naghahanap si Kathleen sa silid, natagpuan niya ang isang bungkos ng mga sulat mula kay Thomas Capano, kung saan ipinahayag nito ang kanyang pag-ibig kay Anne Marie. Nagtaka sina Kathleen at Michael dahil ni minsan ay hindi man lang nabanggit ni Anne Marie si Capano. Ngunit para kay Detective Donovan, kilala niya si Capano, isang makapangyarihan at maimpluwensyang tao sa Delaware. Dati itong legal counsel ng gobernador, naging ikalawang pinakamataas na opisyal sa Wilmington at may matibay na koneksyon sa mga politiko at retiradong pulis. Habang nag-iimbestiga, nakita ng detective ang diary ni Anne Marie sa kanyang kwarto at binuklat ang pinakahuling entry. Nakasaad doon, "I have finally brought closure to Tom Capano. What a controlling, insecure maniac." Malinaw sa isinulat niya na hindi naging masaya ang kanilang relasyon. Dakong 3:39 a.m., pinuntahan ng mga awtoridad si Thomas Capano sa kanyang inuupahang bahay na ilang minuto lamang ang layo mula sa apartment ni Anne Marie. Si Capano, 47 years old, ay hiwalay na sa kanyang asawa at ama ng 4 na anak na babae. Inamin niya sa mga investigador na nagkaroon sila ng relasyon ni Anne Marie, ngunit iginiit niyang matagal na raw itong natapos at sila ay naghiwalay bilang magkaibigan. Ayon kay Capano, nagkita sila ni Anne Marie noong gabi ng Huwebes sa isang restaurant sa Philadelphia para maghapunan. Matapos nito, dinala raw niya si Anne Marie sa kanyang bahay sandali upang ibigay ang ilang grocery at regalo bago niya ito ihinatid pa uwi. Sinabi ni Capano na mula noon ay hindi na raw niya ito nakita. Hindi rin daw siya nagulat nang mabalitaan ang pagkawala ni Anne Marie. Ipinaliwanag niya sa mga pulis na wala itong pasok noong Biyernes, kaya maaaring nagdesisyon itong umalis at magbakasyon para sa weekend. Ayon pa sa kanya, may mga pagkakataon daw na pabago-bago ang emosyon ni Anne Marie at minsan ay nagpapakita ng senyales ng depression. Nang tanungin kung maaaring magsagawa ng paghahanap sa loob ng kanyang bahay, tumanggi si Capano dahil nandoon daw ang kanyang mga anak noong katapusan ng linggo at natutulog sa itaas. Pagsapit ng Lunes,
Hindi pa rin pumasok si Anne-Marie sa trabaho. Bumalik ang mga investigador sa kanyang apartment at kinausap ang kapitbahay sa ibaba. Ayon dito, wala siya sa bahay noong weekend, ngunit naalala niyang may narinig siyang mga yabag sa apartment ni Anne-Marie noong Huwebes ng gabi, bandang 9:45 p.m. Mas mabigat daw ang mga hakbang kaysa karaniwan, na tila sa isang lalaki. Wala na raw siyang narinig pagkatapos ng gabing iyon. Sinuri ng mga investigador mula sa estado at lokal na pulisya ang mga aktibidad sa bangko at credit card ni Anne-Marie, ngunit walang anumang transaksyong naitala pagkatapos ng June 28. Wala ring sino man sa pamilya o kaibigan niya ang muling nakarinig mula sa kanya mula noon. Sa puntong iyon, lumitaw na si Thomas Capano ang huling nakakita kay Anne-Marie Fahey. Tumawid ang mga investigador ng border mula Delaware papuntang Pennsylvania upang kumpirmahin ang mga pahayag ni Capano, lalo na ang tungkol sa kanilang hapunan sa Panorama Restaurant. Nakipag-usap ang mga investigador sa waitress na nagsilbi kina Thomas Capano at Anne-Marie Fahey noong June 27, bandang 7 p.m. Naalala niya ang gabing iyon at agad niyang nakilala ang dalawa mula sa mga larawang ipinakita sa kanya. Ayon sa waitress, kapansin-pansin ang tensyon sa pagitan nila. Halos hindi nagsalita si Anne-Marie at bahagya lang kinain ang kanyang pagkain. Nang ibigay niya ang bill kay Capano, ipinasa ito nito kay Anne-Marie na siyang lumagda gamit ang pangalan ni Capano. Hindi raw niya narinig ang kanilang usapan dahil sa tuwing lalapit siya sa mesa, tumitigil ang dalawa sa pag-uusap. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nakausap ng mga pulis ang ilan sa mga matatalik na kaibigan ni Anne-Marie. Mula sa kanila, nalaman ng mga awtoridad na ang kanilang relasyon ay nagsimula halos 3 taon na ang nakalipas noong 1993 nang makilala ni Anne-Marie na nooy 27 years old si Thomas Capano sa opisina ng gobernador. Bagamat mataas ang katungkulan ni Anne-Marie, humanga siya sa kapangyarihan at karisma ng kilalang abogado. Naramdaman niya ang atensyon ni Capano at naakit sa kanyang panliligaw. Habang binibigyan siya ni Capano ng mamahaling mga regalo, isinagawa naman nila ang kanilang mga pagkikita sa mga lugar na malayo sa paningin ng publiko. Malakas ang paghanga ni Anne-Marie kay Capano, ngunit dahil sa takot na madismaya ang kanyang pamilya, pinili niyang ilihim ang kanilang relasyon. Kalaunan, nagsimula ng magduda si Anne-Marie. Ikinuwento niya sa kanyang mga kaibigan na sa likod ng maginoong anyo ni Capano ay isang taong galit at mapangkontrol. Anya, hindi raw tunay na pag-ibig ang ipinapakita nito kundi kontrol. Nawalan siya ng gana kay Capano. Pagsapit ng spring ng 1996, halos tuluyan nang nasira ang kanilang relasyon dahil sa paulit-ulit na manipulasyon at galit ni Capano. Bagamat iginiit ni Capano na hiwalay na sila ng kanyang asawa para mapanatiling tahimik ang lahat sa kanilang relasyon, hindi na naniwala si Anne-Marie. Hangad ni Anne-Marie na makawala, ngunit tumanggi si Capano na siya'y pakawalan. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang malaman ng mga investigador na bago siya nawala, nagsimula na si Anne-Marie na makipag-date kay Michael Scanlon, isang matagumpay at mabait na banker. Sa katauhan ni Michael, nahanap niya ang uri ng relasyon na matagal na niyang pinapangarap, isang taong maaasahan, tahimik, at nagbibigay ng seguridad. Ayon sa kanyang mga kaibigan, malaki ang posibilidad na mauwi sa kasalan ang bagong relasyon nilang dalawa. Patuloy na kinulit ni Thomas Capano si Anne-Marie Fahey kahit malinaw na gusto na nitong wakasan ang kanilang relasyon. Ikinuwento ni Anne-Marie sa kanyang mga kaibigan na tinutugis siya ni Capano, na halos para na siyang sinusundan-sundan at binabantayan. Takot na raw siya at gusto na niyang tuluyang mawala ito sa kanyang buhay. Ngunit tumanggi si Capano na tanggapin ang pagtanggi. Hindi niya matanggap na siya ay ni-reject. Ngayon lang siya tinanggihan at para sa kanya, isang insulto iyon. Ayon sa mga nakapaligid kay Anne-Marie, sa wakas ay may isang taong tumayo at nagsabing, "Tama na," at iyon ay si Anne-Marie Fahey. Ngunit hindi ito matanggap ni Capano. Nag-anunsyo ang pamilya Fahey ng $10,000 na pabuya para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon. Sa 4th of July weekend, daan-daang residente ang nagboluntaryong tumulong sa malawakang paghahanap sa isang parke
na pinaghihinala ang posibleng may kaugnayan sa kaso. Maging ang gobernador ay nakiisa sa paghahanap. Gayunpaman, walang anumang bakas na nakita ukol sa nawawalang sekretary. Naging isang federal investigation ang kaso dahil residente ng Delaware, si Anne Marie, ngunit huling nakita sa Pennsylvania. Si Special Agent Eric Alpert ng FBI sa Wilmington Field Office ay nag-alok ng tulong sa investigasyon. Nang makipag-ugnayan siya kay Detective Robert Donovan, agad silang nagsimulang suriin ang mga history ng telepono at credit card ni Thomas Capano at Anne Marie Fahey sa tulong ng U.S. Attorney. Napansin ni Assistant U.S. Attorney Colum Connolly na may transaction si Capano na umabot sa $308 sa isang tindahan ng wallpaper 2 araw matapos mawala si Anne Marie. Nagtaka sila kung bakit bibili si Capano ng wallpaper gayong umuupa lamang ito ng bahay. Nang tawagan nila ang numerong nakalista, nalaman nilang ang wallpaper warehouse ay dati nang pinalitan ng pangalan. Ito na ngayon ay Airbase Carpet. Agad na kumilos sina Connolly at Donovan, sabay nilang napag-isipang baka ginamit ni Capano ang carpet upang ibalot ang katawan ni Anne Marie. Sa puntong ito, naniniwala na ang mga investigador na pinatay ni Thomas Capano si Anne Marie Fahey. Ngunit para makumbinsi ang hukom na may sapat na batayan upang mag-issue ng search warrant, kailangan nila ng higit pa sa hinala. Noong July 1996, nakatuon na ang pansin ng mga ahente ng FBI at lokal na mga pulis sa abogadong si Thomas Capano, na ngayon ay pangunahing suspek sa pagpatay sa kanyang dating kasintahan. 2 araw matapos mawala si Anne Marie Fahey, bumili ng bagong carpet si Thomas Capano, isang bagay na agad nagtaas ng hinala kay Assistant U.S. Attorney Colum Connolly. Pinaghinalaan ng mga investigador na posibleng ginamit ang carpet upang ibalot ang katawan ni Anne Marie at ilabas ito mula sa bahay. Sa kabila ng mga indikasyong sangkot si Capano, kulang pa rin ang mga awtoridad ng matibay na dahilan upang makakuha ng search warrant para sa kanyang bahay. Habang sinusubukang patatagin ang basehan ng kanilang hinala, natuklasan ng mga investigador na ang tagalinis ng bahay ni Capano ay naglinis sa kanyang tirahan ilang araw bago nawala si Anne Marie. Ngunit nang sumunod na linggo, kinansela ni Capano ang serbisyo ng tagalinis. Dahilan umano ay hindi raw ginamit ang bahay dahil hindi raw nag-overnight ang kanyang mga anak. Kaagad napansin ng mga pulis ang hindi pagkakatugma sa kanyang pahayag. Noong gabi na kinapanayam siya ng mga pulis, sinabi ni Capano na naroon ang kanyang mga anak at natutulog sa itaas. Ngunit ilang linggo ang lumipas, bumalik ang tagalinis sa bahay at may napansin siyang kakaiba. Nawawala ang love seat at ang carpet sa sala. Pinalitan ito ng 2 upuan at isang bagong carpet. Ang simpleng obserbasyong ito ang naging susi para kay Assistant U.S. Attorney Connolly upang umusad ang kaso. Nang pinagsama-sama nila ang pagbili ng carpet, ang pagkawala ng lumang kagamitan, ang pag-amin ni Capano na dinala niya si Anne Marie sa kanyang bahay noong June 27, at ang history ng magulo at marahas nilang relasyon, nakabuo na sila ng sapat na batayan para maghain ng search warrant. Noong July 31, 1996, inihain ni Connolly at FBI Special Agent Eric Alpert ang isang 37 pahina ng search warrant para sa bahay ni Capano sa Wilmington. Ayon kay Detective Robert Donovan, bagamat hindi nila alam kung ano eksaktong matatagpuan nila, malinaw kung saan sila magtutuon ng pansin. Masusi nilang sinaliksik ang buong bahay, ngunit tumutok sila sa tinatawag na Great Room, ang lugar kung saan pinaniniwala ang posibleng naganap ang krimen. Doon nila natagpuan ang 2 upuan at ang bagong carpet na inilalarawan ng tagalinis. Maingat nilang inalis ang mga ito upang suriin ang ilalim. Malinis ang sahig, isang indikasyon na maaaring may nilinis o tinanggal sa lugar na iyon. Sa may baseboard malapit sa sahig, may natuklasan ang mga ahente na maaaring magbigay ng pag-asa. Halos hindi ito mapansin ng karaniwang mata. 2 maliit na kulay kayumangging mantsa na pinaghihinala ang tuyong dugo. Kumuha ng sample ang mga investigador gamit ang banayad na saline solution upang maswab ang lugar. Umaasa silang makapagbibigay ang FBI laboratory sa Washington, D.C.
ng matibay na forensic evidence mula sa mga sample. Si Alan Giusti, isang DNA lab examiner, ang naatasang magsuri ng mga na-recover na material. Ngunit naging hamon ito dahil sa napakaliit ng mga bakas na nakuha. Dahil sa liit ng mga mantsa, kailangang mag-ingat sa pagsusuri. Ang mismong pagsubok ay maaaring makasira o makakonsumo ng bahagi ng ebidensya. Upang matukoy kung dugo nga ang nakuha, isinagawa ni Giusti ang Kastle-Meyer test. Kaunting sample lamang ang kailangan. Isang kapiranggot na kasing laki ng dulo ng aspile o dulo ng karayom. Ginamitan ito ng phenolphthalein, isang chemical na nagiging kulay rosas kapag hinaluan ng dugo. Nagtagumpay ang pagsusuri. Para kina Agent Eric Alpert at ng kanyang team, mahalaga ang natuklasan. Wala pa silang natatagpo ang murder weapon o ibang konkretong ebidensya, kaya't ang pagkakatuklas ng dugo ay isang makabuluhang hakbang sa kaso. Subalit kailangan nilang matukoy kung kaninong dugo iyon at kung tumutugma ito sa DNA ni Anne-Marie Fahey. Naging hamon ito dahil pumanaw na ang mga magulang ni Anne-Marie, kaya't hindi na maaaring makuha ang kanilang DNA para sa pagsusuri. Ayon sa kanyang mga kapatid, isang posibleng lead ang nakita. May marka sa personal na kalendaryo ni Anne-Marie na nagpahiwatig na siya ay nag-donate ng dugo 1 buwan bago siya nawala. Agad nagtungo ang mga ahente sa blood bank upang kunin ang sample sa pamamagitan ng subpina. Sa kasamaang palad, huli na. Ang kanyang dugo ay naproseso na, ginawang plasma, at naipadala na sa ibang bansa. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang matuklasan na ang mga red at white blood cells na may taglay na DNA ay naalis na. Sa plasma na lamang, halos imposibleng makakuha ng sapat na DNA para sa pagsusuri. Habang dahan-dahang umuusad ang investigasyon, patuloy na namuhay ng maginhawa si Thomas Capano. Bilang panganay sa 4 na magkakapatid, palaging siya ang paborito ng kanilang mga magulang, ang anak na nagtagumpay sa larangan ng batas at politika. Hinangaan siya ng kanyang mga kapatid. Si Jerry, ang bunsong kapatid, ay ilang beses nang nailigtas sa iligal na problema sa tulong ng legal na kaalaman ni Thomas. Samantala, si Joseph ang namamahala sa negosyo ng pamilya sa construction at si Luis ang nangangasiwa sa malawak na property ng kanilang pamilya. Bilyonaryo ang mga Capano at tila hindi matitinag. Napagtanto agad ng mga investigador na malabong makakuha sila ng kooperasyon mula sa pamilya o mga kaibigan ni Thomas Capano. Maraming mga maimpluwensyang taong nakausap nila, ngunit karamihan ay hindi makapaniwalang posibleng sangkot ang suspek sa pagkawala ni Anne-Marie Fahey. Sa halip, nagalit pa ang ilan sa kanila sa mga awtoridad dahil iniimbestigahan si Capano. Naniniwala ang investigative team na kung may kinalaman nga si Thomas Capano sa pagkawala ni Anne-Marie, malamang ay may taong malapit sa kanya ang tumulong sa pagtatago o pagtatapon ng katawan. Ngunit walang gustong magsalita. Wala silang bangkay, walang DNA sample, walang murder weapon, at walang kooperasyon mula sa sinuman sa paligid ng suspek. Dahil dito, nanatiling mahina ang kasong federal laban kay Thomas Capano. Noong August 6, nakatanggap ng tawag si Agent Eric Alpert mula kay Sean Taylor, isang project manager sa kumpanya ni Louis Capano. May impormasyong sa tingin niya ay mahalaga sa investigasyon. Pumayag si Taylor na makipagkita sa mga investigador sa isang ligtas at confidential na lugar dahil natatakot siyang malaman ng magkakapatid na Capano na siya ay nakikipagtulungan sa mga awtoridad. Isinalaysay niya ang isang kakaibang insidenteng nangyari isang araw matapos i-report ang pagkawala ni Anne-Marie. Ayon kay Taylor, noong July 1, ang Lunes pagkatapos ng pagkawala, iniutos sa kanya na ipabuhat at ipatapon ang 4 na malalaking basurahan sa isa sa mga construction sites ng Louis Capano and Associates. Napansin niyang ito ay di pangkaraniwan dahil ang mga basurahan ay hindi pa puno at hindi karaniwan sa kanilang kumpanya ang gumastos para sa walang sapat na dahilan. Napalakas nito ang hinala ng mga investigador na tumulong si Thomas Capano sa pagtatapon ng katawan ni Anne-Marie. Pagkalipas ng 2 linggo,
ang kumpanya ng construction ni Louie Capano ay naabisuhan ng sabpina para sa mga record ng mga dumpster. Habang pinaiigting ng mga investigador ang kanilang pressure sa makapangyarihang pamilyang Capano, umaasa silang isa sa mga kapatid ang lalantad at maglalabas ng impormasyon kaugnay sa pagkawala ni Anne-Marie. Ngunit lalo lamang tumibay ang pagkakabuklod ng magkakapatid at nagawa ni Thomas na kontrolin ang lahat ng nangyayari. Marahil si Louis ang nag-utos sa pag-aalis ng mga dumpster sa bakanting lupa. Hindi pinanghinaan ng loob, nagpatuloy ang mga investigador sa kanilang pag-iimbestiga. Sinundan nila ang dumpster hanggang sa Hall Company at natuklasan nila kung kailan ito inalis at kung saan ito dinala. Noong kalagitnaan ng Agosto, dumating ang isang evidence recovery team sa isang landfill sa Delaware. Tinuro ng mga manggagawa sa landfill ang lugar kung saan inalis ang laman ng mga dumpster. Masigasig na naghahanap ang recovery team ng anumang ebidensyang maaaring may ugnay sa bahay ni Thomas Capano, kabilang ang carpet, love seat, posibleng murder weapon, o kahit ang katawan ni Anne-Marie. Sa kabila ng matinding paghahanap sa mga landfill sa loob ng maraming araw, wala silang natagpuang ebidensya. Napagod at na-frustrate ang mga investigador at sa kabila ng kanilang matibay na hinala, kulang pa rin sila sa sapat na ebidensya upang makapagsampa ng kaso. Noong August 1996, nagpatuloy ang FBI at mga awtoridad ng Delaware sa kanilang pag-iimbestiga at laban kay Thomas Capano sa kasong pagpatay sa kanyang dating karelasyong si Anne-Marie Fahey. 8 linggo na mula nang mawala si Anne-Marie at inaakalang pinatay na siya ng kanyang mayamang dating karelasyon. Paliwanag ni FBI Agent Eric Alpert, wala silang pisikal na ebidensyang sumusuporta sa kanilang teorya. Maraming hamon ang kinaharap sa investigasyon. Wala silang murder weapon, walang tunay na crime scene, walang bangkay, at wala ring testigo na handang magbigay ng impormasyon tungkol sa nangyari. Noong September 6, natanggap ng mga investigador ang tawag na kanilang inaasahan. Ang plasma ng dugo na idinonate ni Anne-Marie 1 buwan bago siya nawala ay na-recover bago pa ito makarating sa Europa. Kailangan ng mga ahente ng sample ng DNA ni Anne-Marie upang maikumpara sa hindi kilalang sample mula sa mga batik ng dugo na natagpuan sa bahay ng suspek. Hindi sigurado si DNA Lab Examiner Alan Giusti kung sapat ang plasma para sa pagsusuri. Paliwanag ni Giusti, ang plasma ay bahagi ng dugo na hiwalay mula sa mga blood cells, at ang mga blood cells ang naglalaman ng DNA, kaya mahirap makakuha ng DNA mula sa plasma. Sa kanyang pagkagulat, may natagpo ang natitirang red blood cells sa plasma, kaya nagawa niyang makuha ang maliit na bahagi ng DNA ni Anne-Marie. Ikinumpara niya ang DNA sequence nito sa sequence mula sa hindi kilalang sample. Nagmatch ang mga ito. Nakuha na ng mga investigador ang unang pisikal na ebidensya na sumusuporta sa kanilang hinala na may kinalaman si Capano sa pagpatay. Lumabas sa tala ng cellphone ng suspect na tumawag siya sa isang babae na nagngangalang Debbie McIntyre mula sa Stone Harbor, New Jersey, noong June 28, isang araw pagkatapos mawala si Anne-Marie. Napag-alaman ng mga investigador na si Debbie McIntyre ay isa pang karelasyon ng suspect. Madalas silang magkausap, ngunit hindi agad malinaw ang kanilang relasyon. Sa karagdagang panayam, nalaman na mayroong relasyon ang suspect at si Debbie McIntyre ng halos 12 years, kasabay ng relasyon niya kay Anne-Marie Fahey. Natuklasan din ng mga ahente na si Jerry Capano, ang bunsong kapatid, ay nagmamay-ari ng isang bangka na nakadaong sa Stone Harbor. Inimbestigahan ito ni Detective Robert Donovan. Nalaman nila na naibenta na ni Jerry Capano ang bangka sa lokal at nakipag-ugnayan sila sa bumili nito upang makita ang bangka. Sinuyod nila ang bangka para sa anumang bakas ni Anne-Marie, ngunit wala silang nahanap. Sinabi ng bagong may-ari ng bangka na ibinenta ni Jerry Capano ang bangka ng walang mga angkla. Pinaghihinalaan ng mga investigador na ang mga angkla ay nasa ilalim ng dagat na nakabalot sa katawan ni Anne-Marie. Lumipat naman ang atensyon ni Assistant U.S. Attorney Com Connolly at ng kanyang team kay Jerry Capano. Mula November 1996, inilunsad nila ang isang undercover operation upang makalikom ng ebidensyang magpapatunay sa mga aktibidad ni Jerry.
at sa posibleng papel niya sa pagtatapon ng katawan noong June 28. Kung makakakuha ng sapat na ebidensya laban kay Jerry ang mga ahente, maaari nilang pilitin siyang magsalita tungkol sa papel ng kanyang kapatid sa krimen. Sa loob ng 11 buwan, minanmana ng mga undercover agents ang mga kilos ni Jerry. Napag-alaman nilang madalas siyang pumunta sa mga bar at nightclub, gumagamit ng ipinagbabawal na droga at nangongolekta ng mga armas, na isang federal crime para sa mga gumagamit ng droga. Noong gabi ng October 9, 1997, 15 buwan matapos mawala si Anne-Marie Fahey, isinagawa ng FBI kasama ang ATF ang raid sa bahay ni Jerry Capano. Nagulat si Jerry nang makita ang mga ahente at isang kaibigan niyang may criminal record ang kasama niya sa garahe. Nakita ng mga ahente ang mga ipinagbabawal na gamot sa bahay na iyon, nakatabi ng mga armas ni Jerry. Nakahanap sila ng maliit na arsenal ng mga baril sa aparador ng kwarto ng 3 years old niyang anak. Sa paghahanap ni Agent Alpert sa laundry room malapit sa kusina, hinalughog niya ang mga bulsa ng damit ni Jerry. Hindi ilegal ang pag-iingat ni Jerry ng mga baril kung walang ipinagbabawal na droga sa lugar, ngunit nakakita si Agent Alpert ng cocaine at marijuana. Ngayon ay may sapat na ebidensya ang mga investigador upang kasuhan si Jerry Capano sa mga kasong paglabag sa batas tungkol sa armas at posibleng child endangerment. Ngunit hindi nila ito ginawa. Nag-alok ang mga taga-prosecution ng immunity kay Jerry kapalit ng kanyang testamento laban sa kapatid niyang si Thomas. Hindi naniniwala ang mga autoridad na may direktang kinalaman si Jerry sa pagpatay kay Anne-Marie, kundi sa pagtulong sa pagtatakip at pagtatapon ng ebidensya. Alam din nilang tapat si Jerry sa kanyang kapatid at halos itinuturing siyang ama nito. Ngunit mayroon siyang asawa at mga anak at isang magandang buhay na malamang ay ayaw niyang isuko kapalit ng pagkakakulong. Iyan ang naging dahilan kung bakit pinilit siyang pumili sa pagitan ng kapatid at ng kanyang pamilya. Matapos ang raid, binigyan ng FBI si Jerry Capano ng panahon upang pag-isipan ang kanyang mga pagpipilian. Ang pressure kay Jerry Capano ay napakalaki. Hindi lang siya isa sa pinakamalapit na kasama ni Thomas Capano, siya rin ay kapatid nito. Hindi sigurado ang mga investigador kung matitibag si Jerry, at kung matitibag man, hindi rin nila alam kung makakatulong ba siya para mapanagot si Thomas Capano sa batas. Mahigit 1 taon at kalahati matapos mawala si Anne-Marie Fahey, hinarap ni Jerry Capano ang FBI at si Assistant U.S. Attorney Com Connolly noong November 8, 1997. Kasama ang kanyang legal counsel, isinalaysay ni Jerry ang kanyang naging bahagi sa insidente na nagsimula pa noong unang bahagi ng 1996 bago pa man mawala si Anne-Marie noong June 28. Lumapit si Thomas kay Jerry noong February 1996 at sinabi na siya ay ine-extort na may nagbabanta na masamang gagawin sa kanyang mga anak. Humingi siya ng pera kay Jerry para bayaran ang extortionist, pati na rin ng isang baril. Sinabing baka kailanganin niya ang tulong ni Jerry para itapon ang katawan ng extortionist gamit ang bangka. Nagbigay si Jerry kay Thomas ng $8,000 at ng baril na hinihiling nito. 1 buwan ang lumipas at ibinalik ni Thomas ang baril. Sinabing sapat na ang pera at hindi na niya kailangan ang baril. Hindi na nagkaroon ng balita si Jerry tungkol sa problema ni Thomas hanggang dumating ang umaga ng June 29, 1996 nang tawagan siya ni Thomas. Lumabas si Jerry sa bahay niya at nakita ang kapatid niyang nakaparada sa dulo ng driveway. Mukhang balisa. Nagsimula ang usapan sa ganitong paraan. "Tom, anong ginagawa mo? Kailangan kong gamitin ang bangka." Naramdaman ni Jerry na nakapatay ng tao ang kanyang kapatid. Tinanong ni Jerry si Thomas kung siya ba ang may gawa, at umamin si Thomas. Sinabi ni Jerry na ayaw niyang makialam sa pagtatapon ng katawan at tumangging ipahiram ang bangka dahil may asawa siya, mga anak, at magandang buhay na ayaw niyang isakripisyo. Ngunit ginamit ni Thomas ang pagiging kuya at sinabi, "Wala na akong ibang matatakbuhan, ikaw lang ang nakababatang kapatid ko, tulungan mo ako." Sa huli, pumayag si Jerry at nagkasundo silang magpunta sa Stone Harbor gamit ang bangka para itapon ang katawan.
Nagtagpo sila sa garahe ni Thomas kung saan hiningi nito ang tulong ni Jerry sa pagload ng mabigat na cooler papasok sa truck. Hindi binuksan ni Thomas Capano ang cooler, ngunit naniniwala si Jerry na naroon ang katawan ng tinutukoy ni Thomas na extortionist. Ang tanging naiwan na lamang ay ang carpet. Sinabihan ni Jerry ang kapatid na huwag dalhin ang carpet sa bangka dahil malamang hindi ito lulubog. Pagdating nila sa Stone Harbor, New Jersey, dinala nila ang cooler pababa sa pantalan ng lantaran sa paningin ng iba. Karaniwang gamit ito ng mga mangingisda sa marina at sapat ang laki para magdala ng maraming pain sa isda. Kaya hindi mapapansin kung dalawang lalaki ang nagdadala ng mabigat na lalagyan sa bangka. Nagpa-fuel ang magkapatid at nagpunta sa dagat ng Atlantic. Inutusan ni Thomas si Jerry na maglayag ng 60 milya palabas sa dagat kung saan sapat ang lalim para maitago ng permanente ang katawan. Wala nang ibang makakakita sa kanila doon. Ibinagsak nila ang cooler sa dagat, pero nagkamali si Thomas. Lumutang ang cooler na ginawang coffin. Kaya inutusan niya si Jerry na pababain ang cooler sa pamamagitan ng pagpapatama ng mga bala dito. Ngunit nanatiling lumulutang ang cooler. Kinuha ni Thomas ang cooler at nagpa siya na ilubog ang katawan ng walang cooler. Tumalikod si Jerry sa harap ng bangka habang inilalagay ni Thomas ang mga angkla ng bangka sa katawan. Ang nakita ni Jerry ay mahalaga para sa investigador na si Detective Robert Donovan. Nang tanungin ni Jerry si Thomas kung tapos na ba ito, sinabi ni Thomas na tapos na siya. Nang lumingon si Jerry, nakita niyang unti-unting lumulubog sa dagat ang isang binti at paa. Pag-uwi nila sa Stone Harbor, binuwag ni Thomas ang cooler at isinabog ang mga bahagi nito sa karagatan. Sinabi ni Thomas na kailangan niyang bumalik sa bahay dahil may iba pa siyang kailangang gawin. Hindi pa tapos ang gawain. Kailangan niyang itapon ang iba pang ebidensya. Sinabi ni Thomas kay Jerry na tulungan siyang alisin ang isang sofa. Napansin ni Jerry ang isang mantsa sa sofa, nasa taas ng balikat, na malaki, katulad ng laki ng bola ng basketball, na isang mantsa ng dugo. Naniwala ang mga investigador na ang mantsa ay sanhi ng isang nakamamatay na tama ng baril sa ulo ni Anne Marie Fahey. Itinapon nila ang sofa at carpet sa isang basurahan sa isang construction site na pinamamahalaan ng kanilang kapatid na si Louis. Hindi na nagbigay pa ng karagdagang pahayag si Jerry. Nang mabalitang nakipagtulungan siya sa mga investigador, dumating si Louis kasama ang kanyang abogado. 2 araw matapos nito, binawi ni Louis ang naunang pahayag at inamin na hindi niya sinunod ang utos ni Thomas na maagang alisin ang mga dumpster. Nagsimula ang FBI ng 24 oras na pagbabantay kay Thomas Capano dahil pinaniniwala ang maaaring subukan ng suspek na patayin ang kanyang mga kapatid na maaaring magpatunay laban sa kanya. Hindi pa umaabot sa 1 linggo, noong November 12, 1997, pinanood ng surveillance team si Capano at ang kanyang kapatid na si Joseph habang naglalagay ng mga maleta sa kanilang truck papunta sa paliparan. Nag-alala si Agent Alpert na maaaring tumakas si Thomas. Tinawagan ni Alpert si Assistant U.S. Attorney Cal Connolly sa Grand Jury Room upang ipaalam ang mga detalye at magdesisyon kung ano ang gagawin. Bagamat naniniwala ang mga investigador na hindi pa sapat ang ebidensya upang kasuhan si Thomas ng kidnapping at murder, nagkaisa silang kailangang hadlangan ang posibilidad ng kanyang pagtakas. Kaya't iniutos ni Alfred ang kanyang pag-aresto dahil sa paghadlang sa hustisya, matapos niyang pilitin ang kanyang mga kapatid na magsinungaling sa kanilang testimonya. Noong November 12, 1997, inaresto ng FBI ang kilalang abogado na si Thomas Capano, ang pangunahing pinaghihinalaan sa pagkamatay ni Anne Marie Fahey. Ayon kay Jerry, itinapon ni Thomas ang bangkay sa karagatan ng Atlantic. Itinuro ni Jerry sa mga investigador ang lugar sa baybayin ng New Jersey, ngunit hindi nila nahanap ang katawan ni Anne Marie. Naharap si Assistant U.S. Attorney Cal Connolly sa isang mahirap na gawain dahil wala silang katawan, isang malaking problema sa kaso. Sa buong bansa, iilan lamang ang mga kaso na naisampa ng walang katawan at bago ang kasong ito sa Delaware, isa lamang ang naturang kaso na nauwi sa pagkawalang sala.
Ang tanging pisikal na ebidensya laban kay Thomas Capano ay 2 patak ng dugo ni Anne-Marie na natagpuan sa kanyang sala. Habang naghahanda ang mga investigador para sa mahirap na paglilitis, natuklasan ni Special Agent Eric Alpert ang isang bagay na maaaring magpatibay sa kanilang kaso. Nakatanggap sila ng tawag mula sa isang tao na nagsabing nakita niya ang isang cooler na lumulutang sa dagat bandang weekend ng July 4, 1996. Inilarawan niya na ang cooler ay walang takip at may butas ng bala. Naging promising ang lead na ito dahil ang ulat tungkol sa pag-aresto kay Capano ay nagsabing ginamit ang cooler sa krimen, ngunit hindi nabanggit na nawawala ang takip o may butas ito. Nagmaneho si Alpert ng 2 oras patungong Bay City, New Jersey upang imbestigahan ang insidente. Noong weekend ng Hulyo 4, 1996, habang nangingisda si Ken Chuck 6 na milya mula sa Indian River, napansin niya ang isang cooler na palutang-lutang sa dagat. Pinaniniwala ang may bahid ito ng dugo, ngunit dahil sanay silang manghuli ng pating, inakala nilang galing lamang ito sa isda. Kaya't nilinis nila ang cooler at muling ginamit. Nadiskubre ng mga ahente na ang barcode sa nasabing cooler ay tumutugma sa biniling cooler ni Thomas Capano gamit ang kanyang credit card noong April 22, 2 buwan bago nawala si Anne-Marie. Naging mahalaga ang cooler sa kaso dahil pinahina nito ang depensa ni Capano na nagsisinungaling umano si Jerry. Sa halip, pinagtibay nito ang pahayag ni Jerry na matagal nang ibinigay bago pa man natagpuan ang cooler. Ang cooler ang naging pangalawang pisikal na ebidensya at ang pagbili nito ay nagpakita ng premeditation ng suspect. Wala pa rin silang murder weapon kaya nagsaliksik ang mga investigador sa mga talaan ng mga pagbili ng baril sa mga lokal na tindahan, partikular na ng suspect o ng mga malalapit sa kanya. Nakakakita sila ng mahalagang impormasyon nang matuklasan nilang si Debbie McIntyre, ang isa sa mga mistress ng suspect, ay bumili ng .22 caliber Beretta noong May 13, 1996, 6 na linggo bago nawala si Anne-Marie. Dinala si McIntyre para sa pagtatanong, ngunit ipinakita niyang tila kaswal lamang ang kanyang ugnayan sa suspect, malayo sa tunay na lalim nito. Nang tanungin siya ni Connolly kung nagmamay-ari ng baril ang suspect, mariin niya itong itinanggi. Ngunit nang siya naman ang tanungin kung siya ba ang may baril, bigla siyang nagbago ng kilos, namula, kinabahan, at halatang nagsisinungaling. Ikinuwento niya na minsan siyang bumili ng baril, ngunit itinapon daw ito sa basurahan. Nang tanungin kung may ibang nakakaalam tungkol sa pagbiling iyon, sinabi niyang iisa lamang ang nakakaalam, si Thomas Capano. Ipinunto ni Connolly na kung si McIntyre ang nagbigay ng baril sa suspect, ito ay isang felony. Sa tulong ng kanyang abogado, kalaunan ay inamin ni McIntyre na si Capano mismo ang nag-utos sa kanya na bumili ng baril. Nagsimula ang paglilitis noong October 26, 1998. Sa umpisa pa lang, nagulat ang prosekusyon nang aminin ng suspect na itinapon niya ang katawan ni Anne-Marie ayon sa pagkukwento ni Jerry. Inamin din niya na pinakiusapan ng kanyang kapatid na si Luis na maagang magtanggal ng basura sa dumpster. Sa harap ng hukuman, inilahad ng suspect ang sarili niyang bersyon ng mga pangyayari. Ayon sa kanya, noong gabi ng June 27, 1996, matapos silang maghapunan, bumalik sila ni Anne-Marie sa kanyang bahay. Anya, naayos na nila ang kanilang hindi pagkakaunawaan at masaya na silang magkasama nang biglang dumating si Debbie McIntyre, malungkot at nagbabantang magpakamatay. Sa gitna ng tensyon, sinabi ni Capano na bigla raw na baril si Anne-Marie, ngunit hindi niya tahasang inamin kung sino talaga ang bumaril. Sa halip na tumawag ng pulisya, pinili niyang itago ang insidente. Ginamit niya ang cooler, na orihinal na sinasabing regalo para sa kanyang kapatid, bilang pansamantalang kabaong. Sa panahon ng cross-examination, itinuro ni Connolly na minsan nang humawak si Capano ng katulad na kaso noong 1976, habang siya ay Assistant Attorney General ng Delaware. Sa kasong iyon, itinapon ng suspect ang katawan ng biktima sa isang creek malapit sa Delaware City. Ayon kay Connolly,
Sa panahong iyon ay binanggit pa umano ni Capano na mas malaki sana ang tsansa ng suspect na makatakas kung itinapon niya ang bangkay sa Atlantic Ocean. Mariing itinanggi ito ni Capano. Batay sa bersyon ng mga pangyayari, pinilit ni Capano si Anne-Marie Fahey na bumalik sa kanyang bahay dahil nais na nitong tuldukan ang kanilang relasyon. Tumutol si Capano, ayaw niyang makipaghiwalay. Kinuha niya ang bereta na binili ni McIntyre at walang pakundangang pinagbabaril si Fahey bago isinilid ang katawan nito sa cooler. Bandang 9:45 ng gabi, nagtungo siya sa apartment ni Anne-Marie bitbit ang mga sariwang grocery at isang bagong pantsuit para magmukhang buhay pa si Anne-Marie pagkatapos ng gabi ng June 27. Lahat ng ito'y ginawa niya para burahin ang ebidensya at iligaw ang investigasyon. Isang krimeng halatang matagal niyang pinagplanuhan. Noong January 17, 1999, napatunayang guilty si Thomas Capano sa first-degree murder sa kabila ng mahigpit na depensa. Batay sa testimonya ng kanyang kapatid, ebidensyang dugo at ang na-recover na cooler. Ang kaso ay naging makasaysayan sa Delaware bilang ang kauna-unahang hatol ng parusang kamatayan sa kabila ng kawalan ng bangkay o murder weapon. Nagbigay ito ng katarungan sa pamilya ni Anne-Marie Fahey at muling nagpapatibay ng tiwala sa sistemang panghukuman ng Estado. Si Thomas Capano ay pumanaw noong September 19, 2011 sa edad na 61 habang nakakulong sa James Vaughn Correctional Center sa Smyrna, Delaware. Siya ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol matapos mapatunayang nagkasala sa pagpatay kay Anne-Marie Fahey noong 1996. Ang kanyang hatol na parusang kamatayan ay napalitan ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa pagkakansela ng death penalty dahil sa teknikalidad sa hatol ng hurado. Ayon sa mga ulat, natural causes ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay at walang indikasyon ng foul play.